What does love means? Ito ang katanungan mula kay Levi. Simula nung bata siya ay di niya naranasan mahalin. Puro kaguluhan, pagbabangayan ang naipakita sa kanya ng sarili niyang pamilya. Walang kapayapaan. Kaya lumaki siyang may sariling mundo. Pakiramdam niya sa mga lalaki ay kaparehas ng kanyang ama. Kaya naman, wala sa bokabularyo niya ang salitang pagpapamilya. Nagtatrabaho siya at nakikisiping na lang sa kung sino-sino. Basta nasasatisfy niya ang kanyang sarili. Wala na siyang pakialam sa lahat. Pero paano kung makilala at maistorbo nila ng kaulayaw niya ang isang makisig na lalaki na nooy nagpapahinga lang sa gilid ng dagat. Bukod sa makisig, gwapo ay mabango rin itong tingnan. Makikilala niya ito bilang isang nagmamay-ari ng kumpanyang nais niyang applyan. At upang mapadali na makapasok sa kumpanya, ay plinano niyang pasukin sa kwarto ang binata. Paano kung sa pambablackmail niya sa lalaking diring-diri sa kanya ay makikilala pa nila ang isa't isa. Sa kabila ng pagkakaiba ng ugali nila, may pag-asa pa ba kayang mahulog sila sa isa't isa? O tuluyang magiging aso't pusa habang nagtatrabaho si Levi sa kanya? Susuray-suray na naglalakad si Levi pauwi sa kanyang apartment. May dala pa siyang bote ng alak. Halos makita na ang kanyang kaluluwa dahil sa iksi ng kanyang damit. Mabilis na nilak ng isang lalaki ang kanyang sasakyan at dinaluhan ang dalaga upang alalayan ito. I'm fine. Sanay na ako, darling. Malanding sabi ni Levi sa kasamang lalaki. Subalit di pa rin nagpapapigil ang lalaki at nagpumilit na alalayan siya. Pakiramdam ni Levi ay nakikiliti siya sa ginagawa ng lalaki. Paano ba naman kasi alam niyang hindi siya inalalayan ng lalaki upang magpaka-gentleman kung hindi para matsansingan siya, habang siya naman ay nagkukunwaring hindi napapansin iyon. Sinusian ni Levi ang nakablock niyang apartment. Nang makapasok sila ng lalaki ay mabilis nila yun isinara. Pagkatapos ay parang pagkain na nilantakan ng lalaki ang lasing na si Levi. Nag-init na rin naman kasi ang dalaga kaya di na niya inawat ang lalaking kakakilala pa lang niya. Nagpatianod siya sa ginagawa nito sa kanya hanggang sa lumantad na ang maganda, makinis at sexy nitong katawan sa binata. Binuhat siya ng lalaki pagkatapos ay inihiga sa kanyang sofa. At dahil sanay na nga si Levi sa mga ganong sitwasyon at ipinakita niya sa lalaki kung ano ang kaya niyang gawin. Kinabukasan, nakaalis na ang binata at expected na yun ni Levi. Ganoon naman talaga ang mga nadadala niya sa kanyang apartment. May code kasi kapag one night stand lang ang ginawa nila. At may mga reason kung bakit umaalis ng maaga ang nakakasiping niya. Una kasi, kapag nanatili ang lalaki sa kanya hanggang magising sila ng tanghali at magkayakap, it means cuddling na yon. Ibig sabihin nun, interesado sa kanya ang lalaki. Mayroon naman na umaalis kinabukasan bago pa siya magising, maybe dahil may trabaho o di kaya may pamilya pang uuwian. May ilan naman na binabalikan siya. Pero madaling magsawa si Levi. Hindi siya pipermi sa iisang lalaki lang at magpapagamit basta-basta. Ang gusto niya, siya ang gumagamit sa lalaki. Masagwa man pakinggan at masama man sa imahe ng isang babae, pero hindi sa Levi de Castro. Pagkagising niya ay agad na siyang naligo. Naaamoy niya kasi sa kanyang katawan ang amoy ng lalaki at ayaw niya ng ganoon. Kahit napuyat siya sa pag-iinom at pakikipaglandian sa kakakilala niyang lalaki, hindi niya hayaan ang kanyang trabaho sa larangan ng pagiging designer. Pagkatapos niyang maligo ay humarap na siya sa salamin upang mag-toothbrush. Habang ginagawa niya iyon ay di niya mapigilan mapahanga sa sarili niyang kagandahan at karisma. Iyon ang nagpapaakit sa mga lalaking nakakasalamuha niya. Mabuti na lang, di puro kamalasan ang ibinigay mo sa akin, God.
Kahit magulo ang pamilya ko, tinirahan mo naman ako ng kagandahan para isalba ang sarili ko mula sa impyernong buhay na yon. Kausap niya sa kanyang sarili. Hindi naman kasi talaga maikakaila ang gandang taglay niya. Bukod sa may tangkad siyang 5'5", may balingkinitan siyang katawan at may malalaking puwitan at dibdib. Maging ang hugis ng kanyang mukha ay maliit. May makinis at maputing balat na halatang inborn at alagang-alaga. Di man ang galing sa mayamang pamilya si Levi, pero talagang pinorsige niyang alagaan ang kanyang sarili. Nang sa gayon ay makalaya siya sa pamilyang kinagisnan niya. Masama man sa iba ang pinangarap niya, subalit ano nga ba ang pagmamahal sa pamilya ang naranasan niya? Kung hindi sigawan, bugbugan ay pulis walang katuturan ang itinuturo ng mga magulang niya sa kanilang magkakapatid. Kaya ang mga kapatid rin niya ay mga bastos magsalita at walang mga narating sa buhay. Siya lang talaga ang nagka-interes magkaroon ng ambisyon sa buhay. Kaya nang magkaroon siya ng pagkakataon na makatakas sa kanilang pamilya, ay kinuha na niya iyon oportunidad upang di tuluyan mapariwara ang kanyang buhay. Pero totoo nga bang hindi na pariwara ang kanyang buhay? O sadyang pinapaniwala niya ang sarili na normal lang ang kanyang ginagawa at hindi kapariwaraan sa kanyang pagkababae? Napabuntong hininga siya at nagpapailing-iling na para bang gusto niyang ilihis ang katotohanan na mali ang kanyang pananaw sa buhay. Bagamat nasanay na siya, subalit gayon pa man hindi niya maiwasan isipin na mali rin ang kanyang moralidad. Come on, Levi, you're not a saint para magpaapekto sa mga walang kwentang bagay. Panggagaslight pa niya sa kanyang sarili. Mabilis siyang nag-ayos para makapag-prepare ng kanyang almusal. At dahil on diet siya, simpleng breast chicken ang niluto niya at boiled egg. Habang kumakain ay naghahanap na naman siya ng panibagong uupahang apartment. Ganoon at ganoon lagi ang ginagawa niya kapag umabot na ng 5 lalaki ang nadala na niya sa kanyang apartment. Ayaw kasi niyang dumating ang point na may sumunod o dumalaw sa kanya. No personal attachment kasi sa kanya. Baka magaya dati na hinabol-habol siya ng isa sa mga nakaulayaw niya. Mabuti na lang at di niya binibigay ang totoong pangalan at ang trabaho niya, kaya di siya masundan sa trabaho. Ilang beses na rin niyang ipinangako sa sarili na kapag nakalipat siya ulit ay di na siya magdadala ng lalaki sa kanyang apartment. Ngunit palagi yon napapako dahil kapag nalalasing siya, mas prefer niyang magdala ng lalaki sa kanyang apartment instead makipag-hotel. May mga naka-attach rin kasing CCTV sa bawat sulok ng kanyang inuupahan just in case may gumawa ng masama sa kanya. Habang nag-i-inquire sa phone ay biglang may tumawag sa kanya. Si Elma, ang kaisa-isang kapatid na binigyan niya ng access sa contract niya. Pinakabunso sa kanilang 4 na magkakapatid. Sa kanya kasi kumukuha ng suporta si Elma upang makapag-aral rin. Gustuhin man niyang kunin ito pero baka makaistorbo ito sa kanyang komportableng buhay. Oo, selfish siya. At di iyon ikinakaila ni Levi. May pakis siya na wala sa kanyang kapatid. All she can give to her is financial support sa studies nito. Sinagot niya ang tawag at expect na nito kung ano na naman ang kailangan nito. Hello ate, sorry pero wala na talaga akong pera. Yung iniipon ko sa pagpa-part-time job ko, nakita ni tatay. Di sana ako hihingi sa'yo, kaso kinuha na nila lahat ang ipon ko. Pagsusumamo ni Elma sa kanya. Halata rin sa boses nito na galing ito sa pag-iyak. Magkano? Para masend ko na sa'yo ngayon. Walang kabuhay-buhay na sagot ni Levi. Para bang ipinararamdam niya sa kanyang kapatid na hindi siya interesado sa mga nangyayari sa kanila sa bahay. All she want to hear is the problem para mabigyan agad ng solusyon. Walang halong kineming drama, ayaw niya maawa nang sa ganun ay maging kagaya siya ng kanyang kapatid. At balang araw, sarili lang din ito ang aasahan at hindi ang walang kwenta nilang pamilya.
20K yung whole semester? Okay, sa dati mo bang account ko isisend? Pagputol nito sa sasabihin ni Elma. Hindi, i-message ko sa iyo yung details ko saan mo isisend. Tugon ng kanyang kapatid. Nagsalubong tuloy ang kilay ni Levi. Parang may off sa sinasabi ni Elma. Kaya naman, pinakiramdaman pa nito ang boses ni Elma at doon may napansin siya. Okay, mamaya, isisend ko sa iyo. Pagkatapos ay binaba na niya ang phone, tinanggal ang SIM na ginagamit niya sa kanyang kapatid. Mabuti na lang talaga at nakabukod ang numerong ginagamit niya kay Elma. Mukhang nalaman ng mga magulang niya na nakakapag-usap sila ni Elma. Mabuti na lang at napansin niya na may bumubulong-bulong kanina sa kanyang kapatid. Maybe kailangan ko ng tuluyan, putulin ang connection ko sa kanila. Sayang si Elma. Saad ni Levi sa kanyang sarili na para bang wala man lang itong naramdaman na awa sa pinagdadaanan ng kanyang bunsong kapatid. Nag-ayos na siya at ipinagpaliban na muna niya ang paghahanap ng apartment. Kailangan na muna niyang pumasok sa trabaho. Sa kabilang dako, malawak ang pagkakangiti ni James nang pumasok sa kumpanya kahit na sobrang late na siya. Pumasok siya sa office ng kanyang Kuya Wilbert na nooy seryosong nakatutok sa kanyang laptop. Ngunit nang makapasok si James ay masamang napatingin sa kanya ang Kuya Wilbert niya. Good morning kuya, grabe para ka namang may papatayin sa mga tingin mong yan. Pagbibiro ni James sa kuya niya. Saan ka galing kagabi? Bakit ka late? Alam mo ba namang marami pa tayong trabaho rito? Pangangastigo nito kay James. Come on kuya, huwag puro trabaho. Matuto ka rin mabuhay sa sarili mong buhay. Nga pala, may kukwento ako sa'yo. May nakilala akong babae kagabi. James, stop it. Huwag ka magdala ng walang katuturan kwento dito. Magtrabaho ka or else mapipilitan akong maghanap ng papalit sa posisyon mo. Paninirmon ni Wilbert. Ang kanyang malawak na pagkakangiti ni James ay dahan-dahan naglalaho. Naiinis siya sa kuya niya. Simulat sa Paul, ganoon na ang pag-uugali nito. Minsan ay di niya naramdaman na meron siyang kuya, kalaro o kakwentuhan man lang tungkol sa ganap ng kanyang buhay. Kahit anong gawin nito ay di pa rin nito makuha ang loob nito. E di maghanap ka, inis na sagot ni James. Pagkatapos ay tinalikuran na niya ang kanyang kuya. James, we're not done talking. Tawag sa kanya ni Wilbert. Subalit nagtuloy-tuloy lang sa pag-alis si James. Samantala, malalalim na hininga ang pinakawalan ni Wilbert. Sa dami ng kanilang kailangang tapusin sa kumpanya, nakukuha pang mambulakbol ng kanyang bunsong kapatid. Palibhasa, palikero ito. Kaya mas inuuna nito ang mga walang kwentang bagay kaysa sa kanilang negosyo. Kaya ganoon na lang ang inis ni Wilbert na ikuyom nito ang kanyang kamao. Halos siya lahat ang sumushoulder sa problema ng kumpanya, habang ang magaling niyang kapatid ay naglulustay lang at inaasa ang lahat ng problema sa kanya. Upang makaiwas sa stress, ay sinubukan niyang muling ituon ang atensyon sa trabaho. Kailangan mapanatili niya ang kalidad ng kanilang produkto at mas tangkilikin ng mamimili. Ayaw niya ng putso-putsyong trabaho, kaya nga wala na rin siyang panahon para sa paghahanap ng nobya dahil nakatuon lahat ng atensyon niya sa trabaho. Marami man ang nagpapansin at nagpapahiwatig ng interes sa kanya, pero wala siyang panahon para mangilatis ng babae. Tuluyan na nga rin umalis si James sa kumpanya. Nasira ng araw niya sa pagpasok dahil sa magaling niyang kuya. Naiisip niyang puntahan na lang ang babaeng naka one night stand niya ulit mamayang gabi. Nakuha pa naman nun ang atensyon niya since mukhang matalino ang babae at may sense rin kausap. Kahit sa bar lang niya ito nakilala, bukod sa malakas ang karisma, maganda at palaban rin ito pagdating sa pakikipagbakbakan sa kama. Sa dami ng babaeng na-meet niya, ay iyon lang ang babaeng namumukod tangi na gusto niyang kilalanin. Nang pumasok si Levi, ay dumiretso ito sa office ng kanyang boss. Magpapasa sana siya ng layout ng mga na-drawing niyang designs. Alam niyang tatanggapin yun ng kanyang boss,
Pero para mas malaki ang makuha niya, ay uutuin na naman niya ito. Habang ipinapakita nito ang mga natapos, ay minamasamasahin nito ang may edad na lalaki sa kanyang balikat. "Sir, ano sa tingin niyo? Maganda po ba?" Malanding tanong ni Levi. "You know the answer. Kailan ba ako hindi na-impress sa gawa mo?" Napangisi si Levi, lalo na nang marahas siyang hilahin ng kanyang boss upang kandungin sa kanyang mga hita. Kapag kuway naghalikan sila, habang malikot na pinapadaan ng lalaki ang kanyang kamay sa pribadong parte ng katawan ng dalaga. Nang walang ano-ano'y may marahas na pumasok sa opisina. "Sinasabi ko na nga ba, napakalandi mong babae ka, haliparot!" Hysterical na sabi ng isang ginang, ang asawa ng kanyang boss. Nanlaki ang mata ng dalaga sa hindi inaasahan na pagkahuli sa kanila. Sinugod siya ng ginang at akmasa nang hahampasin siya ng bag nito nang mapigilan siya ng kanyang mister. "Huwag kang magskandalo rito." Pamimigil sa kanya ng lalaki. "Malandi ka? Kaya pala ang laki-laki ng binibigay sa iyo ng asawa ko kasi pinapakamot mo ang kipay mo." Dahil sa pagkapahiya ay mabilis na lumabas si Levi. Maraming nagtitinginan sa kanya, lalo na ang mga co-workers niya na panay ngisi sa ginawa niya. Hiyang-hiya siya to the point na gusto na niyang maglaho ura mismo. Kaya naman naisip niya na huwag na lang pumasok ulit at maghanap na lang ng ibang trabaho. Tuluyan na nga siyang umuwi at ng araw ding iyon ay lilipat na siya, wala na siyang pakialam kung ipatanggal siya sa trabaho. Kumpiyansa naman siya sa kanyang talento. Panigurado rin namang malaking kawalan siya sa kanyang pinagtatrabahuhan. Sa isip ni Levi ay hindi siya ang nawalan, kung hindi ang kumpanyang pinapasukan niya. Mabilis siyang nag-impake. Alam kasi niyang susugurin siya ng asawa ng kanyang amo. Pero habang ginagawa niya iyon, di niya maiwasan mapakagat sa kanyang labi. Pakiramdam kasi niya, siya ang hinahabol. Siya ang pinipili. Di niya makita ang downside ng ginagawa niya. Mas na-challenge kasi siya, lalo na tawag sa kanya ng tawag ang boss niyang lalaki. Hindi naman naging mahirap sa kanya ang paglipat. At kagaya nga ng inaasahan niya, tumatawag ang kanyang landlord. Hindi niya iyon sinagot, bagkus tumingin siya sa CCTV na naka-install sa dati niyang apartment. Kitang-kita ni Levi kung paanong magwala ang asawa ng kanyang boss sa labas ng kanyang apartment. Napabunghalit siya ng tawa. Kaawa-awang nilalang. "The fault is not mine, kung hindi sa asawa mo. Ano ba naman ang laban ng isang kulubot sa kagaya ko?" Sabi niya sa kanyang sarili. Mataas ang tingin niya sa kanyang sarili. She didn't care kung tama ba ang ginagawa niya. Ang mahalaga sa kanya ay ang sarili niyang kaligayahan. Hindi na muna nagpunta kinagabihan sa bahay ng dalaga si James. Bagkus, inantay muna niya ang dalaga kung muli ba itong bibisita sa bar kung saan niya ito nakilala. Pero nakailang oras na siya roon pero hindi ito dumating. Tuluyan nag-decide si James na puntahan ito sa kanyang apartment. Kaso katakatakang walang katao-tao roon, ngunit nagbabakasakali pa rin siyang kumatok. Ngunit wala talagang sumasagot sa kanya. Naisip niya na baka may napuntahan ito o kung ano paman. Ngunit nakailang araw na siyang pabalik-balik roon hanggang sa may dumating na sasakyan doon, ngunit hindi ang sasakyan ng dalaga, lalaki ang lumabas roon. Kunot noo itong nagtanong kay James kung ano ba ang kailangan nito roon. Doon lang napagtanto ni James na wala na roon ang dalaga at iba na ang nangungupahan sa apartment ng dalaga. Napahilamas na lang siya ng kanyang mukha. Umalis siya ang bagsak ang kanyang mga balikat. Hindi pa naman niya nakuha ang buong pangalan nito kaya hindi niya alam kung saan ito hahanapin. Talaga naman kasing napukaw nito ang kanyang atensyon. Dahil doon ay medyo distracted siya, lalo na sa trabaho. Halos hindi na siya pumapasok sa kanyang kumpanya dahil sa disappointment na hindi niya nakita ang dalaga. Sumasakit ang ulo ni Welbert sa kanya. Subalit nahirapan siyang pagsabihan ang kanyang kapatid, lalo na at di niya ito mahagilap sa kung saan. Na magkakaroon siya ng business trip
ay doon na nag-i-effort si Welbert na hanapin ang kanyang kapatid. Nalaman niya sa katulong na umuwi ng hating gabi si James na lasing na lasing. Ayaw man magpuyat ni Welbert sa mga taong mga walang kwenta, pero no choice na siya, kaya mas pinahaba pa niya ang kanyang pagtitimpi. Nanatili siya sa sala habang nakapikit. Dama niya ang bawat minutong nasasayang niya. Bilang workaholic, mahalaga sa kanyang ang bawat segundong lumilipas. Nang marinig niya ang ugong ng sasakyan ng kanyang magaling na kapatid, ay nanatili pa rin siyang nakapikit hanggang sa makapasok na nga ito sa kanilang mansyon. Kuya, huwag mong sabihin na inaantay mo ako. Himala, nagkaroon ka na ng concern sa akin. Lasing na saad ni James. Halos lumabas na ang gilagid nito mula sa pagkakangiti. Ngunit wala man lang itong natanggap na sagot mula kay Welbert. Bagkus tumayo ito at sinuntok si James. Ano? Magiging pabigat ka na lang ba? Kung gusto mong sirain ang buhay mo, huwag mong idamay ang kumpanyang pinaghirapan ng mga magulang natin. Parang binuhusan ng malamig na yelo si James sa inakto ng kuya niya. Nawala sa isang iglap ang tama ng alak sa kanya. Sa unang pagkakataon, ngayon lang nagalit ng husto ang kuya Welbert niya at aaminin niya na natatakot siya rito. Kuya, anong nangyayari sa'yo? Nanginginig niyang tanong. Bukas na bukas, aalis ako para sa isang business trip. Sa oras na di ka pumasok bukas at di ginawa ng tama ang trabaho mo, hindi ka lang mawawala ng trabaho, palalayasin rin kita. Pagkatapos ay tinalikuran na siya ni Welbert. Samantala, hindi pa rin makarecover si James sa ginawa ng kuya niya. Hawak pa nito ang pangangkamuntikan mabasag dahil sa pagkakasuntok ng kuya niya. Kapag kaganoon ay wala na siyang magagawa kung hindi sundin ito. Lalo na kapag nagbitaw ito ng salita, paniguradong gagawin niya iyon. Kinabukasan ay maagang umalis si Welbert habang si James ay nag-aalmusal mag-isa. Kailangan niyang pumasok bago pa man siya matanggal sa sarili nilang kumpanya. Tiningnan ni Welbert sa CCTV na naka-attach sa kanyang phone kung ano ang ginagawa ng kanyang kapatid. Bagamat sinusunod siya ni James, ngunit hindi pa rin iyon nakakapagpangiti kay Welbert. Para bang kahit makatanggap siya ng masama o magandang balita, iisa lang ang reaksyon niya. Seryoso. Mas pinagtutuunan pa niya ang masamang balita o problema para magawa ng solusyon kaysa mag-celebrate kung may mabuti mang balita. Ganoon siya, buhay niya ang trabaho. Sumakay siya sa private plane upang makarating sa Palawan upang i-meet up ang isa sa malaking magiging shareholder niya. Gusto kasi ni Mrs. Faustino na ma-meet siya personally para ma-discuss ang pagpapalagay ng kanilang branch sa iba't ibang bahagi ng Palawan. Isa pa, alam niyang in demand roon ang kanilang branch dahil isa yon sa mga tourist spot. Nang makarating siya sa airport ay nagsalubong ang kanyang kilay. Nang makita si Mrs. Faustino na may kasamang dalaga. Ang alam niya ay ang ginang lang ang sasalubong sa kanya. Mr. Castino, welcome to Palawan. Bati ni Mrs. Faustino. Ngiti-ngiti pa ito sa kanya. Thank you. By the way, this is my daughter, Amelia. Gusto niyang sumama to explore our own business. Ngumiti ang dalaga sa kanya pagkatapos ay iniabot ang kamay. Gustong mairita ni Welbert, halata kasing nagpapakyut sa kanya ang babae. Ayaw pa naman niya ng istorbo sa trabaho. Pero too early to judge, nagpatuloy sila sa pagpunta sa isa sa mga mall ng mga Faustino. At habang nasa biyahe sila, ay panay pabida ng ginang sa kanyang anak, habang si Amelia ay nahihiyang ngumingiti. Tapos ay iniipit ang buhok nito sa kanyang tenga. Maraming nagkakandarapa sa anak ko, pero pihika ng anak ko. Gusto niya ng responsable and mature na lalaki. Bonus na lang kung magiging gwapo ito. Ano sa tingin mo, Mr. Castino? Tila ba pasaring ng ginang kay Welbert? Ngunit ni isa ay walang isinagot ni Welbert patungkol kay Amelia. So, how is the sales her? Pag-iiba niya ng usapan para ipakita na wala siyang interes sa anak nito. Para sa kanya ay walang kaapil-apil ang anak nito. Bukod pa roon, alam niyang hindi isinama ni Mrs. Faustino nito para pag-usapan ang negosyasyon nila, ngunit upang magkakilala rin sila.
Pero hindi hayaan ni Welbert na masira ang concentration niya ng dahil lang sa babae. Tumawa ang ginang sa sinabi nito. Grabe, napaka-dedicated mo talaga sa trabaho. Kung sales lang naman ang pag-uusapan, 100% sure na mataas ang sales rito. Maraming turista rito na tinatangkilik ang produkto natin. Pagmamalaki ng ginang. Napasimangot naman si Amelia sa narinig nang hindi na tungkol sa kanya ang usapan nila. Gustong maantok ng dalaga sa kanilang usapan, wala naman talaga itong interes pagdating sa negosyo. Gusto lang talaga niya makilala si Welbert, lalo na noong makita niya ang pictures nito. Na love at first sight siya rito. Inikot nila ang mall ng mga Faustino. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ni Welbert dahil sa dami ng turista sa mall. Nang matapos silang mag-ikot, ay napagpasyahan niya munang mag-observe pa. Gusto sana ni Mrs. Faustino na magstay ito sa kanilang bahay nang malaman ang plano ng binata. Doon ka na lang Mr. Castino sa amin instead na magstay ka pa sa hotel para naman matikman mo ang luto ng anak ko. Pangungumbinsi ng ginang. Parang gustong mag-init ng ulo ni Welbert. Maybe next time na siguro Mrs. Faustino. Marami pa akong dapat unahin. Halata naman ang pagsimangot ng dalaga dahil sa narinig. Napansin ka agad yun ng kanyang mami. Pwede kang samahan ng anak ko kung gusto mong mamasyal. Isa pang hirit ng ginang. Ayaw magpakita ni Welbert ng kabastusan kaya sinubukan niyang kumalma sa pagsagot. Sa susunod na lang po. Bukas pupunta ako sa office niyo para magdala ng proposal. Pagkatapos nun ay maayos na siyang nagpaalam. Nang mawala na sa paningin ng mag-ina si Welbert, ay saka pa lang nagdabog si Amelia. Mami, dapat pinilit niyo po siya na sa atin na siya magstay. Napairap naman ang ginang sa inasta ng kanyang yunika iha. Ba't ngayon ka lang nagreklamo? Kanina halos mapipik ka sa kinauupuan mo. Di ka man lang nagsasalita? Taas kilay na sagot ng ina niya. Paano ba naman? Puro negosyo. Negosyo yung mga usapan ninyo. Irritableng reklamo ng dalaga. Okay, fine. Gagawan ko ng paraan. Sundan mo siya. Tapos kunwari, coincidence lang yung pagkikita nyo. Ipakita mo kasi na interesado ka sa negosyo. Kung gusto mo talaga si Mr. Castino, nakita mo naman kung gaano nakatuon ang atensyon niya sa negosyo. Mahirap nang makahanap ng kagaya niya na bukod sa magaling sa business, gwapo pa. Nagsalikop ang braso ng dalaga habang nakabusangot. Hindi niya alam kung papaano niya mapapaamo si Welbert. Pero ayaw rin naman niya itong sukuan. Talagang tinamaan siya rito. Okay, fine. Susundan ko siya. Saad ng dalaga. But I need to change my outfit first. Baka masyadong mapaghalataan. Dagdag pa niya. Naparolyo na lang ng mata ang mami niya sa kaartihan ng anak. Kinagabihan, nag-inat-inat si Welbert matapos gawin ang proposal kay Mrs. Faustino. Pagkatapos ay nag-check siya ng ibang lugar na pwede niyang pasyalan. Hindi para basta lang mag-unwind, kung hindi para na rin mag-observe. At dahil gusto niya ng mabilisan, imbis na magpahinga, ay nagtungo siya sa Sip Sunset Lounge sa El Nido. Hindi naman malayo sa tinutuluyan niyang hotel ang nasabing lugar, kaya mabilis siyang nakarating roon. Pagkapasok pa lang niya ay napansin niya kaagad na marami rin palang locals na pumupunta roon. Kumuha siya ng mauupuan bago nag-order. Pagkatapos ay nag-observe sa paligid. Ngunit may pumukaw sa kanyang atensyon. Isang babae na may kahalikang lalaking dayuhan sa isang sulok ng table. Alam niyang Pinay ang babae pero hindi niya makita ang mukha nito dahil nakatalikod ito sa kanya. Pero kung kikilitasin, maganda ang hubog ng katawan ng babae. Pero takaw tingin ang magandang pagkakakulot ng mahaba nitong buhok. Vibes talaga ng isang beach girl. Wala naman pakialam doon si Welbert. Pero napaka-awkward lang kasi merong intimate happenings sa isang public place. Kaya ayaw ni Welbert ng night out. Nakakakita siya ng liberated people na walang delikadisa sa sarili. Pero kagaya ng ipinunta niya doon, nag-observe pa rin siya sa mga suot ng mga tao roon pero naging takaw tingin siya sa mga babae. Bukod kasi sa gwapo na, malakas pa ang karisma niya na nakakahatak ng mata kaya di maiwasan na may lumapit na mga babae sa kanya.
upang tanungin at halatang gustong makiupo sa table niya. Ilang beses siyang tumanggi sa mga kababaihan, maging sa foreigners na lumalapit sa kanya. Sino ba naman ang di mapapalapit sa isang Wilbert Castino? Bukod sa matangkad, ay may pagka-turquoise rin ang itsura nito. Matangos ang ilong at maayos na balbas na siyang nagpapakita ng masculinity niya. Mukha pa lang nakakagana at katawan nito'y ulam na. Tipong kapag nakita mo siya, masasabi mong masarap ito sa kama. Nang maubos niya ang kanyang iniinom, ay umalis na siya. Gusto naman niyang maglakad-lakad sa seaside, pero bago siya tuluyan makaalis sa lounge na yon, ay tinapunan muna niya ng tingin ang di natapos-tapos na naghahalikan. Kulang na lang ay gawin kasing motel yon. Ngunit parang halos lahat ng tao doon ay liberated kasi parang normal na senaryo lang iyon sa kanila. No judgment, pero di siya makakatagal sa ganoon. Hindi rin niya lubos maisip kung bakit may mga ganoong babae. Kung magkakaroon man siya ng iibigin, iyon ay hindi naghahabol ng lalaki. Most of the women na nakakasalamuha niya ay mas nagpapapansin sa lalaki. Ayaw niya ng ganoon kasi ibig sabihin lang noon sa kanya ay nagre-rely ito sa lalaki. Walang independency, nakakaumay. Nang makarating siya sa seaside ay binuksan niya ang isang lata ng beer. Umupo siya at pinagmasdan ang dagat. May buwan, napapikit siya habang pinapakinggan ang alon. Sinasamyo ang hangin mula sa dagat. Napakapayapa. Kailan nga ba niya naramdaman ang ganoon? Hindi na niya maalala halos kung kailan. Ang alam niya ay noong nabubuhay pa ang kanilang ama ni James, which is nauna nang mamatay dahil sa cancer. Laging ito na lang ang nagpaparamdam sa kanya ng kasiyahan at kapayapaan. He is living normally noong nabubuhay pa ang kanyang ama, pero matapos itong mamatay, parang ninakaw ang buhay niya dahil sa kastrektuhan ng kanilang ina. Pero di kagaya ni James, lagi itong sumasaway sa kagustuhan ng mami nila. Kaya siya ang naging puppet nito. Siya ang naging sunod-sunuran upang di nito ma-enjoy ang kabataan niya. Maganda naman ang naging output ng pagdidisiplina ng kanyang ina. Subalit hindi na niya naramdaman ang salitang pagmamahal. At di na rin niya makilala ang salitang happiness. Success in business, siguro yun ang ipinakilalang kaligayahan ng kanyang mami. Nakakapagpasaya naman yun sa kanya. Pero laging may missing piece. Nawala na rin siya ng socialization. Walang kaibigan, walang pamilya. Wala. Maluluha na si Wilbert nang walang anong-ano'y biglang may natumbas sa kanya. What the heck? Naibulalas ni Wilbert habang bumabangon. Nanlaki ang mata niya nang makita ang pamilyar na dayuhan at babaeng may kulot na buhok na nooy halos wala ng saplot dahil tanggal na rin ang pang-itaas nito. Mabilis umiwas ng tingin si Wilbert, ngunit imbis na mahiya ang dalawa ay para bang wala itong mga narinig. Nagpatuloy sa kapasukan ang dalawa at di man lang siya pinagtuunan ng pansin. Holy shit! Hindi nyo ba nakikita na may tao rito? Hindi nyo ba alam ang privacy? Muli pang bulalas niya, ngunit tiningnan lang siya ng babae. Ba't di ka nalang kasi sumali kesa kuda ka ng kuda? Saad ng dalaga na para bang napaka-normal ng ginagawa nila. No way, baka mamaya niyan mahawa pa ako. Di niya napigilan ang sarili na makapagsalita ng masama. Pagkatapos ay padabog siyang umalis. Nandidiri siya sa mga yun. Bakla, sigaw ng babae. Marahas na tumingin si Wilbert sa babae, pero agad din itong napaiwas ng tingin dahil wala na ang malulusog nitong dibdib. Hindi na siya nakasagot at agad nag-walk out. Sa isang iglap ay nasira ang gabi ng dahil lang sa babaeng yon. Hindi niya lubos maisip kung bakit may mga babaeng nawala ng dilakadisa sa katawan. Pinagdasal ni Wilbert na sana'y huwag siyang makahanap ng ganoong babae. Muli siyang bumalik sa hotel upang doon pakalmahin ang sarili. Sa kabilang banda, habang may ginagawang milagro sa seaside si Levi at sa kakilalan lang niyang afam, ay di mawala sa isip niya ang lalaking na istorbo nila.
Bukod sa gwapo na, mukhang mabango pa. Gusto niya ang ganoong mga tipong lalaki. Kaya naman mabilis niyang tinapos ang pakikipagsiping sa dayuhang kakilala pa lang niya. Pagkatapos ay agad siyang nagbihis at tumayo, kahit nanghihina pa siya. "Hey, want to come with me?" Tawag ng afam kay Levi. "No thanks, I have something to do." Tugon niya. Pagkatapos ay mabilis niyang hinanap ang lalaking gusto niyang matikman. Bastos man pakinggan pero ano ang magagawa niya? Natipuhan niya eh. Nang makarating si Welbert ay agad siyang nahiga sa kama. Tinabunan niya ng isang unan ang kanyang ulo. Di kasi mawala sa isip niya ang nangyari kanina. Beset na babae yun. Saad niya sa kanyang sarili. Nandidiri siya sa pinanggagawa ng babae na yon. Wala siyang kamalay-malay na parehas pala sila ng dalaga ng inupahang hotel. What a coincidence. Nasambit na lamang ni Levi habang nakangising pinagmamasdan ang room number ng binata. Magkatabi pa sila ng room. Pumasok na rin siya sa kanyang room. Pagkatapos ay nag-research tungkol sa lalaki. Familiar kasi ito at hindi nga ito nagkamali. Ang binatang natipuhan niya ay nagmamay-ari ng isang kumpanya. Isa kasi ang belong to high class BHC sa target company na gusto niyang applyan. Kung swineswerte ka naman, naibulong niya. Naligo siya at nagbihis ng maganda. Susubukan niyang akitin ang soon-to-be boss niya. Pero sa napansin niyang pag-uugali ng lalaki, mukhang mahihirapan siya. Pero umaasa pa rin si Levi na pairalin ng binata ang kanyang pagkalalaki. Pero hindi na pala niya kailangan gawin ang planong pang-aakit. Nang humarap na si Levi sa pintuan, ay hindi na siya kumatok. Sinubukan muna niyang ipihit ang doorknob ng binata at himalang hindi iyon nakalak. Tuwang-tuwa siyang pumasok sa kwarto ng binata at nakita niyang natutulog na ito sa kanyang kama. "Tingnan natin kung makakahindi ka pa sa mga gusto ko," ani ni Levi habang pinagmamasdan ang mahimbing na pagkakatulog ng binata. Hindi lubos maipaliwanag ni Welbert ang sarap na nadarama habang may nararamdaman siya sa kanyang pang-ibaba. Wala siyang alam sa kung anong nangyayari, pero alam niyang tulog siya. Kahit tulog siya at may pakiramdam na may mali, ay mas nanaig ang sarap na ayaw niyang matapos. Hanggang sa di niya kinaya ang nararamdamang sarap, parang mabaliw-baliw siya nang umabot siya sa karurukan ng kaligayahan. Nakaramdam siya ng panghihina, pero imbis na magmulat ng mata ay mas pinili niyang matulog. Kung nagwe-wet dreams man siya ay wala na siyang pakialam. Subalit ganoon na lang ang panlalaki ng mata niya sa gulat ng magising siya, nakayakap ang pamilyar na babae. Napasigaw si Welbert sabay tulak sa babae na mahimbing ring natutulog. "Tangna, anong ginagawa mo?" Pagmumura niya sa dalaga at mas lalong nagulat siya nang makitang walang saplot ang babae. Maging siya ay hubot-hubad. "Aray, ang OA mo naman. Nakita mo namang natutulog yung tao eh." Reklamo pa ng dalaga na para bang di ito nagulat kung bakit sila magkasama. "Ikaw, sino ka? Bakit napunta ka sa kwarto ko ha?" Dinampot ni Levi ang kumot. Nag-agawan pa sila para takpan ang mga sarili nila. "Aka na nga yan, ako ang babae." Pag-agaw ng dalaga sa kumot. Ngunit hindi pa dadaig si Welbert. "Ginahasa mo ako no?" Di makapaniwalang tanong niya. Nabitawan tuloy ni Levi ang kumot kaya lumantad ang buong kahubaran nito sa binata. "Di ka ba nahiya sa sarili mo ha? Ikaw ang pumapasok sa kwarto ng lalaki," saad ni Welbert. Napapalunok pa siya dahil sa sitwasyon nilang dalawa. Dumampot ito ng unan at inihagis sa dalaga upang takpan ang kahubaran nito. Natawa naman ang dalaga. "FYI, ang gahasa sa pilitan yun, eh ikaw, sarap na sarap ka pa nga. May padiin-diin ka pa sa ulo ko habang Shut up!" Pasigaw na pagputol ni Welbert sa dalaga. Natawa naman si Levi sa reaksyon nito. "Umalis ka rito kung hindi magtatawag ako ng pulis." Pagbabanta pa ni Welbert. Pero imbis na matakot ay umupo pa ito sa gilid ng kama habang nagpapakyut. "Hindi ako aalis rito hanggat di ko nakukuha ang gusto ko." "Anong gusto mo? Pera?" Ngumuso si Levi sabay umiling-iling. "Then what? Teka, bakit nga ba kita tinatanong? Ikaw pa may ganang mamili ng gusto mo gayong ikaw itong trespassing?" Hep hep hep.
Hindi mo pwedeng gawin yan. Kung ayaw mong magsisi, alam ko kung anong status mo sa lipunan. Kaya hindi mo pwede basta-basta i-ruin ang pangalang matagal mo nang inaalagaan. Panghahamon pa ng dalaga. Pagkatapos ay ipinakita ang video kung paanong may nangyari sa kanila. Binablockmail mo ako? Di makapaniwalang tanong ni Welbert. Sad to say, it's yes. Pag-isipan mo ang mga susunod mong actions before you click. Remember, kahit makulong ako, pero kapag naikalat to, hinding-hindi nun mabubura ang reputasyon mo sa tao. Mabulok man ako sa kulungan. Kalmadong paliwanag ni Levi. Sabay ngiti nang napakatamis sa kanya. Beset na beset si Welbert habang naliligo. Hindi niya inaasahan na maiisahan siya ng isang babae lamang. At ngayon, hindi niya alam kung ano ang mapapala niya sa babaeng gustong makipag-negotiate sa kanya. Pero kahit na ganoon, maghahanap pa rin siya ng paraan kung paano niya maaalis sa buhay niya ang babae na hindi siya napeperwesyo. Sa coffee shop sila nag-usap. Anong kailangan mo? Sabihin mo na. Kailangan ko pang pumunta sa ospital. Pampi-pressure ni Welbert. Ospital? For what? Chill na tanong ni Levi. Para ipacheck kung di ba ako nahawaan. Irritabling sagot ng binata. Ouch, sakit naman nun. Kunwari ay nasasaktang saad ng dalaga. Sabay himas sa may bandang puso. Nasasaktan ka pa sa lagay na yan? Kunot noong saad ni Welbert. FYI, malinis kaya ako. Kung ako sa'yo, makinig ka na lang sa akin. At bakit? Mapagkakatiwalaan ba kita? Do you think sa ginawa mong yun, mapagkakatiwalaan pa kita? Do you think, Mr. Castino, makakatulong yang pangunguda mo sa akin? Andito ka na. Huwag mo akong i-provoke. Baka mag-iba ang desisyon ko at pagsisisihan mo yun. Seryosong saad ni Levi. Kahit ang totoo'y tinatakot lang niya ang lalaki. Napakuyom ng kamao si Welbert. Hindi siya makapaniwala na kaya siyang kontrolin ng babaeng kaharap niya. Kumalma ka, makakahanap ka rin ng solusyon. Saad ni Welbert sa kanyang isip. Kaya sinubukan niyang ilihis ang isipan upang huwag uminit ang ulo niya. Pero paano nga ba niya iyon ililihis kung kaharap lang niya ang nagpapainit ng ulo niya? Pero agad rin iyon na wala nang maging seryoso ang usapan nila. Ipinakita ni Levi ang sketchbook niya kung saan nagdodrawing siya ng mga designs niya. What do you think? Most of the tourists here don't acknowledge the looks of their outfit. Instead, they look for a quality product na matibay. Pero nakukulangan ako. Gusto ko bukod sa matibay na dapat maganda pa. Pag-o-open up ni Levi. Namangha doon si Welbert, kaso di pa rin siya kumpiyansa. Baka mamaya niyan, plano na pala yun ng babae at modus lang niya ang ginagawa niya. Where did you get this? For sure hindi ito sa'yo. Pagak namang napatawa si Levi. Bakit? Is it too good to be true? Ba para masabing di makapaniwala na ganoon ako kagaling? Tumingin ng masama si Welbert sa kanya. Ayaw niyang makipagbiruan at mas lalong ayaw niyang sinasayang ang oras niya sa mga walang kwentang bagay. Inilabas ng dalaga sa kanyang wallet ang kanyang ID at ipinakita iyon kay Welbert. Kung gusto mo ipacheck mo ang ID kong yan, kung gawang rekto ba? Malakas na loob na hamon ni Levi. Napatitig siya sa ID ng dalaga. Gustong makasiguro ni Welbert kahit ayaw niya sa dalaga ay may bahagi sa isip niya na umaasa siya na magaling ito para kahit papaano'y mapakinabangan niya ito. Ang ID kasing ibinigay ng dalaga ay alam niyang galing yun sa maganda ring kumpanya. Isa yun sa company na gusto niyang makapartner when it comes sa pagpapagawa sa kanila ng mga garments. Talagang ipapacheck ko ito. Paniniguro ni Welbert. Ganoon nga ang ginawa ni Welbert. Habang umiinom sila ng kape, ay nakatutok naman siya sa kanyang phone upang siguruhin na legit ang identity ng babae. Pero nakahinga siya kahit papaano nang malaman na dati ngang nagtatrabaho roon ang dalaga. Not bad. Saad ng binata na hindi pinapahalata na namamangha siya.
Simula ngayon, lagi na akong bubuntot sa'yo. Is that clear? Padalos-dalos na desisyon ni Levi na hindi kumukonsulta sa binata. What? Ako ang boss? So, you should know your place. Bumuntong hininga si Levi. Ikaw nga ang boss, but let me remind you na sa akin ang alas. Dahil nga nagkataon rin na naghahanap siya ng magaling na assistance designer, umuo na lang ito. Total, ang gaganda rin ng mga gawa nito. Isa pa, nakuha nun ang taste na hinahanap niya. Mukhang parehas sila ng observation sa Palawan. Okay, fine. As of now, kailangan ko munang puntahan ang magiging kasosyo ko. Kaya mauna na ako sa iyo. Pagpapaalam ni Welbert. Pero mabilis na hinawakan ng dalaga ang kamay nito sabay bilis na paghigop sa kape. Gulat na gulat si Welbert sa ginagawa ng dalaga. Isa sa pinakaayaw niya ay ang paghawak sa kanya basta-basta. Take off your hand. Naibulalas ni Welbert pero nginisian lang siya ng babae. Di ka ba nahihiya? Pinagtitinginan tayo Saad ng dalaga. Tumingin sa paligid si Welbert at totoo nga ang nakakahakot sila ng atensyon. Kaya wala siyang nagawa kung hindi hawakan ang dalaga at akayin ito palabas sa office shop. Hindi niya kaya ang pagkapahiya sa loob. Babae ka ba talaga? Ayos-ayusin mo yung kilos mo ha? Pangangaral pa nito. Ngunit wala siyang nagawa kung hindi isama ito kahit ayaw niya. Naging behave naman ang dalaga sa pagpasok nila sa Faustino Legacies Company. Mukhang formal naman ito pagdating sa business. Hindi rin naman kasi maikakaila na maganda ang tindig ng dalaga. Maganda rin ang taste nito pagdating sa pormahan. Kaya di masyado nakapagreklamo si Welbert. Which is mas okay. Kung nag-apply lang ito ng maayos sa kanya, madali naman niya itong matatanggap. Pero kapag naaalala niya kung paano siya molestisyahin ng dalaga, doon siya nagkakaramdam ng pagtayo ng kanyang balahibo. Nagpailing-iling siya upang alisin sa kanyang isipan ang mga nangyari. Nandiliit siya kasi naisahan siya ng isang babae lamang. Di mo ba makalimutan? Malanding panunukso ng dalaga nang mapansin na magulo ang isip ng bago niyang boss. Kasalukuyan silang nakasakay sa elevator. At nakikita bahagyan ni Levi ang reaksyon ni Welbert. Pwede ba? Manahimik ka? Nanggigigil na saad ng binata. Mabuti na lang at wala silang kasabayan noon sa loob ng elevator. Habang naglalakad sila papunta sa office ni Mr. Faustino, ay pinagtitinginan sila ng ibang empleyado. Nagpaparating ang mga tingin nila ng kamanghaan sa dalawang may magagandang wangis. Panaybati sa kanila ang mga tao roon. Pero kagaya ng dati, seryoso pa rin si Welbert. Ang dalaga lang ang nakikipagplastikan sa mga bumabati sa kanila. Well, that's the life in corporate. Makisama pero huwag magtiwala. Sanay na roon si Levi, kaya di siya nauuto. Wala rin siyang nagiging tunay na kaibigan. Nang papasok na sila sa office ni Mrs. Faustino, ay naalala ni Welbert si Amelia. Napatingin siya sa dalaga. Come closer to me. Bulong niya kay Levi. Kumunot noon naman si Levi sa sinabi nito. Parang kanina lang ay halos ipagtabuyan siya nito. Ngayon naman ay gusto niyang lagi siyang nakalapit sa kanya. Okay, malambing na sagot niya. Nang makapasok sila ay doon lang nasagot ang pagtataka ni Levi. Nang makita ang isang dalaga na nakasuot ng damit na isa sa naging design niya. Malawak na nakangiti ang babae kay Welbert. Lumapit ito sa kanila pero kay Welbert lang ito bumate. Habang siya ay parang hangin, nitapunan siya ng tingin ay wala. Thank you for coming. Kanina ka pa namin inaantay ni Mami. Saad ng babae sabay biso-biso kay Welbert. Di naman nakasagot kaagad si Welbert. Pero walang ano-ano'y hinawakan ni Levi ang kamay ni Welbert sabay ngiti sa babae. Nagulat naman si Amelia nang makita iyon. Hi. Di siguradong pagbati ni Amelia sa kasama ni Welbert. She's Levi, her girlfriend, as well as the assistant designer of BHC. Pagputol ni Levi sa pagpapakilala sana ni Welbert sa kanya. Mabilis na napatingin si Welbert sa kanya. Namamawis na rin ang kamay nito dahil sa kung ano-anong pinagsasabi ng dalaga. Unti-unti namang naglaho ang pagkakangiti ni Amelia dahil sa narinig.
Wala naman nababalita na may girlfriend ka. Baling nito kay Welbert na para bang nanghihingi ito ng kumpirmasyon kung totoo ba ang sinasabi ng babaeng kasama nito. Based sa pag-iimbestiga niya ay wala itong girlfriend, kaya umaasa siyang hindi iyon totoo. Tumikhim si Welbert bago sumagot. Private relationship. Parang maiiyak na si Amelia. Tinawag siya ni Mrs. Faustino pero hindi na naitago ng dalaga ang sakit na nadarama. Umalis itong walang paalam. Amelia, tawag na kanyang ina. Pero di man lang ito pinansin ng dalaga. Napabuntong hininga na lang ang ginang dahil sa inakto ng anak sa mga bisita. I'm sorry, she's still young, kaya hindi niya makontrol ang emosyon niya. Hinging paumanhin ang ginang sa inakto ng kanyang anak. Sa kabila nun, ay napagtagumpayan ni Welbert na permahan ni Mrs. Faustino ang proposal na ginawa niya. Nakita rin nito ang ilang design na ipapagawa nila. Na-impress ang ginang sa ganda ng mga gawa ng dalaga. At the same time, maganda rin kasing pumili ng mga materyales na gagamitin si Levi. Pagkatapos ng magandang negosasyon, ay nag-impake na rin si Welbert. Kaso nag-insist pa si Levi na magstay na muna sila doon ng isang araw para naman mas makakuha pa siya ng magagandang ideya. Mas maayos kasi kapag actual na nakikita ko, lalo na ang mga magiging target market natin rito. Para siguradong papatok yung BHC, suwesyon ng dalaga. At dahil tungkol naman sa negosyo ang pakay ni Levi, kaya pumayag na rin ito. Kahit medyo tagilid siya roon dahil nga makakasama na naman niya ang babae. At tulad nga ng ine-expect ni Welbert, puro kabalastugan ang ginawa ni Levi. Sa bar sila napunta. Nasa isang tabi lang si Welbert pero yung kasama niya panay flirt sa kung sino-sino. Sumasakit ang ulo ni Welbert. Subalit naisip rin niya na kung sakaling malasing si Levi, pwede niyang dikwatin ang cellphone nito at burahin ang video nila. Kinakilabutan siya kapag naiisip niya ang nangyari sa kanila. Tiniis niya ang maingay na lugar at ang mga taong walang kontrol sa pag-inom at pagsayaw. Panaka-naka niyang chinecheck ang dalaga na nooy nakikipagtukaan na naman sa kung sino. Di ba sa iyo natatakot na baka mamaya niyan mahawaan siya sa sakit ng lalaki? Saad nito habang pinagmamasdan ang dalaga. Masama ang tingin ni Welbert kay Levi. Alam niyang she is living her life to the fullest. Pero mukhang nasubrahan at walang limit na siyang kabaliktaran niya. Habang siya disiplinado at may kabuluhan ang bawat ginagawa niya sa bawat minuto ng oras niya. Uminom siya pakunti-kunti habang inaantay na magsagawa ang dalaga sa pakikipaglandian pero di talaga maiwasan na may lumapit sa kanya at magpakilala na siyang dinededma niya. Di na makabilang kung ilang babae na ang lumapit sa kanya hanggang marinig niya ang boses ni Levi na tila nakikipagtalo. Agad dinaluhan ni Welbert ang dalaga. What's going on? Tanong ni Welbert. Kasi siya, pinipilit akong sumama sa kanya. Panunumbong ni Levi na nooy may tama na rin ng amats. Who are you? Tanong na lalaki kay Welbert. Ayaw sanang sagutin ni Welbert ang lalaki at akma sana niyang hahatakin si Levi nang suntukin siya ng lalaki. Napasigaw si Levi at agad na dinaluhan si Welbert na nooy may sugat na rin sa gilid ng kanyang labi. Mabilis na tumayo si Welbert at niresbakan ang lalaki. Doon na nagkagulo. Natagpuan na lang nila ang mga sari-sarili na inihahagis sila ng mga bouncer palabas sa bar. Nagkatinginan sina Levi at Welbert. Pagkatapos ay naghanap sila ng taxi na masasakyanan. Habang pabalik sila sa hotel ay di nila maiwasan mapangiti sa nangyari para silang mga bata na nakipag-away at tinaboy basta-basta. Akala ko pa naman bakla ka pero nung makita ko kung paano mo bugbugin ang lalaking yun, tigasin ka pala no? Pagputol ni Levi sa kanilang katahimikan. Bawas-bawasan mo kasi ang landi mo, pati ako nadadamay sa kalokohan mo. Saad ni Welbert. Pagkatapos ay nagkatawanan sila. Hindi may paliwanag ni Welbert ang sayang nadarama. Sa pagkakataong yon, tila ba naranasan niya ang isang bagay na nooy dapat naranasan niya. Ngunit hindi pwedeng maulit iyon at ayaw niyang masanay sa ganoon. Mas maganda kung lagi kang nakatawa, aakalain kasi ng mga nakakakita sa iyo na robot ka. Puna ni Levi.
Dahil sa sinabing yun ay muling bumalik ang pagsimangot ni Wilbert. He won't let his guard down at basta-basta nilang pumasok ang dalaga sa boundary ng buhay niya. Kaya naman kinabukasan ay muling bumalik ang aura niya. Paalis na sila sa hotel kung naroon ay nagbabiyahe siya mag-isa. Ngayon ay may kasama na siya at isa pang siraulo. Wow ha? Private plane? Di ko na pala kailangan mag-book ng ticket. Bulalas ni Levi habang chine-check ang kanyang upuan. I want to let you know na ayaw ko ng maingay habang nasa biyahe tayo. Nagpapaalala ni Wilbert. Okay. Ang akala niyang tahimik na biyahe ay isa palang kalbaryo, lalo na nang mag-video okay ang dalaga sa kanyang phone. Ilang beses na siyang sinita ni Wilbert, pero panay sabi rito na huwag siyang pakialam dahil nasa kanya ang alas. Kaya naman, nagpalagay na ng headphone ang binata. Paano siya nakokontrol ng babaeng yun? Buong buhay niya ang mami lang niya ang kumontrol sa kanya, pero para naman yun sa kinabukasan nilang magkapatid. Hindi kagaya ni Levi na ginagawa nito ang gusto niya. Dumating sa mansyon si Wilbert na tila stress na stress. Babatiin sana siya ng katulong pero umayaw siya. Kahit kakarating lang niya ay pumasok pa rin siya sa kumpanya. Sinabihan na rin niya si Levi na bukas na magsimula. Dahil sa totoo lang, ayaw pa niyang madagdagan ang stress niya. Lalo na at porgang-porga na talaga siya sa ugali nito. Gusto muna niyang mag-relax. Sa office, sinabihan na niyang HR na huwag na mag-hire ng bagong assistant designer dahil may nakuha na siya. Chinek rin niya kung kumusta ang marketing sales nila. Kuya, medyo tumaas ng 10% ang sales natin. Balita ni James. Medyo kaunti lang ang naging progress pero sapat na para masabing may improvement. Kahit ang totoo ay hindi pa rin kontento doon si Wilbert. Ngunit ang mahalaga, sure na tataas pa ang sale nila kapag pumasok si Levi. Good job. Mabuti naman at sinaseryoso mo na ang trabaho. Pagpuri ni Wilbert. Siyempre ayaw ko pang masipa sa sarili nating kumpanya. Hindi lang kita kilala. Iisipin ko na tinatakot mo lang ako imbis na binabalaan na palalayasin. Napangiti tuloy si Wilbert na siyang ikinakunot noon ni James. Hindi niya alam kung tama ba nakikita niya pero ngayon lang niyang nakita nang humingiti na sa simpleng hirit ang kuya niya. Kuya, kung ganyan kalagi, baka mas pag-igihan ko pa ang trabaho ko. Puna ni James. Bakit? Nakangiti ka na kasi di ka na robot. Tumikhim naman si Wilbert dahil sa sinabi niyang iyon. Mukhang pare-parehas lang pala ang tingin ng mga tao sa kanya. Robot. Pwede ka nang umalis. Di pa halatang utos ni Wilbert. Ay naku, nahiya pa. Naka-smid na saad ni James. Sinamaan tuloy ng tingin ni Wilbert si James. Oo na, sisibat na. Nang makaalis si James sa opisina niya, ay tiningnan niya ang sarili sa kamera ng laptop niya. Seryoso siya. Pagkatapos ay dahan-dahan ngumiti. Tila ba nagpa-practice at tinitingnan kung babagay ba sa kanya ang pagngiti. Pero sa totoo lang, mas nakakapugi pala talaga sa kanya ang pagngiti. See, bagay talaga sa'yo kuya. Sabi ko na sa'yo. Gulat na gulat tuloy si Wilbert dahil sa pagsulpot na kanyang kapatid ni hindi niya ito napansin na sumulpot ito. Sino nagsabi na pumasok ka? Sigaw ni Wilbert. Kumuha siya ng ballpen at akma sana niyang ihahagis yun sa kapatid pero tumatawang tumakbo si James para silang bumalik sa pagkabata dahil sa inaakto nila. Huminga ng malalim si Wilbert para siyang nagiging weird. Isa pa, imbes na makapag-relax siya sa trabaho at malimutan si Levi, heto at ang kapatid naman niya ang pumalit. Kapag nagkataong nagdo sila sa trabaho, hindi na niya alam kung kakayanin pa ng mental health niya ang vibes ng dalawa. Kahit nasa trabaho siya ay laging tumatawag si Levi sa kanya. Sinasabing inip na ito sa kanyang apartment. Hindi tuloy alam ni Wilbert kung totoo ba ang sinasabi niya o nananadya lang ito para guluhin siya. Pero in the end, pinatay niya ang tawag nito. What? Pinatayan ba niya ako ng phone? O nalobat lang siya? Irritabling saad ni Levi habang nanlalaki ang mga mata sa pagdadayal sa binata. Nagsalikop ang mga braso niya sa inis at basta na lang inihagis ang phone sa kama nang di niya ito makontak. Wala na naman siyang mapagtripan. Medyo nakahinga naman ang maluwag si Wilbert nang wala na siyang matanggap na tawag mula kay Levi. Ganoon pa man,
Kinagabihan ay di siya mapakali. Naalala niya kung anong ginawa sa kanya ng dalaga. Ginulo niya ang kanyang buhok para lang maalis sa isipan niya ang nangyari sa kanila. Ayaw aminin ni Welbert sa sarili na hinahanap na ng katawan niya ang init na ipinaramdam sa kanya ng dalaga. Pinilit niyang makatulog ng gabing iyon at iwasan maisip si Levi. Ngunit kinabukasan, nagulat ang mga empleyado sa pagpasok ng bagong hinire ni Welbert. Maging ang HR ay na-curious kung paanong na-hire ang dalaga na di man lang dumadaan sa kanya. Pagka kasi may mga hiring, sa kanya lahat dumadaan. Isa pa, pihikan rin ang boss nila pagdating sa pagpili ng empleyado, mula baba hanggang sa mataas na posisyon. Nagkaroon tuloy ng haka-haka na may something sa kanila ng boss niya, lalo na at mukha talagang may class ang dalaga. Pwede ka nang dumiretso kay Sir Castino. Saad ng HR. Sinusundan siya ng tingin ng bawat nakakakita sa kanya. Sino ba naman ang hindi mabibighani sa ganda ng dalaga? Bukod sa napaka-sexy nito, may gandang pangmalakasan ay pak na pak rin ang outfit nito. Di maikakaila na designer nga ito. Nang papasok na si Levi sa office, ay bahagyang nakita ni James ang dalaga. Nanlaki pa ang mata nito dahil nakikilala niya ito. Carmina? Nasambit niya. Iyon kasi ang babaeng hinahanap at naka one night stand niya. Tinanong niya sa HR kung bagong hire ba yon. Pero nagtaka siya nang makita ang pangalan nito, Levi De Castro. Pero napangisip pa rin siya kahit mali ang ipinakilalang pangalan ng dalaga sa kanya. Ang mahalaga, natagpuan na niya ito. Kinuha pa niya ang ibang details ng dalaga dahil mamaya-maya ay kakausapin niya ito. Di na pinansin ni Welbert ang dalaga nang masulyapan ito ni hindi ito nag-offer na umupo na. Grabe, mas malawak pa ang office mo kaysa sa dati kong boss. Saad ng dalaga. Pero didma pa rin si Welbert. Alam kasi niyang makapal ang mukha nito at gagawin nito ang gusto kung anuman ang maisipan nito. Nilibot ng dalagang office na para bang dinarama ang bawat himaymay ng detalye ng opisina. Feel at home at magaan ang pakiramdam niya sa lugar na siyang matagal na niyang hinahanap sa trabaho. Nakautingin naman si Welbert habang pinagmamasdan ang dalaga na nooy nakatuon ang atensyon sa office. Hindi niya maikakaila na ang lakas talaga ng aura ng dalaga pero kailangan niyang kontrolin ang sarili. Pero halos mawalan siya ng concentration nang walang pasabing umupo ang dalaga sa kanyang kandungan. May ideya nga pala ako para mas mapalakas ang sales natin sa mga designs ko. Saad ng dalaga. Pagkatapos ay lumingon si Levi kay Welbert, dahilan upang halos isang dangkal lang ang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Hindi nakapagsalita si Welbert. Lumakas ang kabog ng dibdib niya. Dahan-dahan sanang maglalapat ang kanilang mga labi nang may kumatok sa pintuan. Agad na naitulak ni Welbert ang dalaga, kaya naman napaupo sa guest chair ang dalaga. Pero ganoon na lang ang panlalaki ng mata ni Levi nang makita ang pamilyar na lalaki. Ang alam niya, isa ito sa naka one night stand niya. Kuya, may bago pala tayong hire na assistant designer. Saad ni James na malawak ang pagkakangiti. Nakatuon pa ang tingin nito kay Levi. Nagpalipat-lipat ang tingin ng dalaga sa magkapatid. Yes, meet Miss Levi De Castro. Miss De Castro, this is James Castino, Vice President of BHC. Pagpapakilala niya sa dalawa. Kinamayan ni James ang dalaga na halatang nagulat, pero kahit na ganoon ay nagpaka-formal si Levi. Alam niyang malandi siya, pero isa sa rules niya sa buhay ay huwag dalhin ang mga naging lalaki niya sa trabaho. Lalo na at sa magkapatid pa na siyang mga boss pala niya. Para tuloy siya ang lalaki na sana'y tumuhog sa dalawa, komportable na siya kay Welbert, pero hindi kay James. Nice to meet you, Miss Levi. Diin pa ni James sa pangalan ng dalaga. Me too, sir. Pilit na pagpapaka-formal ng dalaga. Napansin naman ni Welbert na uncomfortable si Levi, lalo na at sumeryoso ito. See you later. Paalam ni James sabay kindat rito. Nang sila na lang dalawa ang naiwan sa office, ay nag-insist na ang dalaga na magsisimula na ito. Pumayag si Welbert pero butter siya sa reaksyon ni Levi sa kanyang kapatid. Kaso pinilit niyang huwag pansinin iyon. Pabor rin naman sa kanya na seryoso ito.
Nalaman lang niya ang reason nang makauwi siya at sabay na nag-dinner kasama si James. Wala kasi itong preno sa pagkukwento. Siya ang reason kung bakit nawalan ako ng gana sa trabaho. Siya sana ay kukwento ko sa iyo. Grabe kuya, tinamaan talaga ako sa babaeng yun. Masaya ang pagkukwento ni James. Nakinig lang si Wilbert pero di ito nagbigay ng komento. Tumaas ang kumpiyansa ng mga tao ni Wilbert nang makatrabaho nila si Levy. Tiwala kasi sila sa mga gawa nito. At the same time, magaling itong consultant. Naging maganda ang impact niya sa BHC. Pero di maiwasan mapansin ni Wilbert ang pag-iiba ng dalaga. Hindi niya alam kung siya ba itong nababaliw dahil kung tutuusin, nagpapaka-professional na ito compare nung una niya itong nakilala. O baka siguro mas nasanay siya sa unang ugali nito. Lagi na rin nakabuntot si James sa dalaga, which is yun ang nakikitang reason kung bakit di komportable si Levy. Napag-uusapan na rin silang dalawa dahil sa masyadong pagpapapansin ng kapatid niya sa kanya. Kaya sinubukan niyang kausapin si James habang kumakain sila ng hapunan. James, kagaya nga ng sinabi mo, gusto mo si Levy. Pero di ba pwedeng ligawan mo siya sa labas ng kumpanya? Nagiging usapan na kayo ng mga empleyado natin. Masyado ka kasing nakadikit sa kanya. Natigil naman sa pagkain si James at napatingin sa kanyang kuya. Sinalat pa nito ang noo ni Wilbert. May lagnat ka ba kuya? First time mong mag-advise sa akin ha. Hindi ko alam kung sa trabaho o sa akin ka ba talaga concerned. Saad ni James. Ayaw na ayaw ni Wilbert na hinahawakan siya pero pinigilan niyang magreklamo para makausap ng maayos ang kapatid niya. Both, concerned ako sa image mo at sa epekto nito sa trabaho. Walang emosyon niyang saad. Si Kuya O, nagiging sweet ka na? O sige, since nagbabago ka na, susundin kita. Pero hindi na kontento si Wilbert dahil si Levy naman ang gusto niyang makausap. Ewan ba niya kung bakit di siya matahimik? Minsan iniisip niya na nature ni Levy na kapag nasa trabaho siya, nagiging seryoso ito. Binigyan niya ng business trip si James. Siya ang pina-follow up niya sa Faustino Legacy. Di yun alam ni Levy na aalis si James. Ipinatawag niya ang dalaga sa kanyang office. Sir, may kailangan po ba kayo? Tanong ng dalaga. Tumitingin pa ito sa pintuan na para bang nag-e-expect ito na anytime iluluwa nun si James. Base sa ekspresyon ng mukha nito, alam niyang di natutuwa ang dalaga sa pagbuntot ni James sa kanya. Wala siya. Pinapunta ko siya sa Palawan. Saad ni Wilbert. Doon lang nakahinga ng maluwag si Levy at pasalampak na umupo sa table mismo ni Wilbert. What's wrong? Kuryusong tanong niya sa dalaga. Nakangusong tumingin si Levy sa kanyang boss. Pagdakay tumayo ito at muling umupo sa kanyang kandungan. Actually, hindi ko dinadala sa trabaho ko ang mga nakaka-one night stand ko. Parang mahuhubaran kasi ang whole privacy ko. For pastime kasi ang mga ganong lalaki. Pero kita mo naman, pinaglaruan talaga ako ng tadhana dahil kapatid mo pa siya para akong ikinulong ng wala sa oras. Paliwanag ng dalaga. Napalunok si Wilbert nang malaman na may nangyari sa kanila na kanyang kapatid. Umalis ka na dyan, baka may makakita sa atin. Reklamo niya na di pinagtutuunan ng pansin ang paliwanag ng dalaga. Wala namang pumapasok dito maliban sa kapatid mo, kaya walang makakakita sa atin. Panunokso ng dalaga. Mukhang bumalik na ito sa wesyo, lalo na nang mapusok siyang halikan ni Levy. Di na rin niya napigilan ang sarili at tinugon ang halik ng dalaga. Di niya alam kung bakit siya nawawala ng kontrol rito. Pero isa lang ang sinasiguro niya, hinahanap-hanap niya ito. Nagkaroon ng pamimilagro sa loob ng office ni Wilbert. Di pa sila nakontento at tuluyan bumigay si Wilbert. Nang matapos ang kanilang trabaho ay dinala niya si Levy sa kanilang mansyon. At doon itinuloy ang nagliliyab nilang damdamin. Kinabukasan natagpuan niya ang sarili na kayakap ang dalaga at di niya magawang mamuhi rito, kagaya nung isumpa niya ito noong nasa Palawan sila. Kung noon nag-aalala siya sa bawat sales at quality ng product nila, ngayon ay tuluyan niya nawaglit. Dahan-dahan nawawaglit sa kanyang isipan ang pangamba na baka bumagsak ang negosyong isinumpa sa kanya ng mami niya. Mas natuon kasi ang atensyon niya sa dalaga. Sa kabilang banda,
Tila ba nagugulat si Levi sa nangyayari sa kanila ni Welbert. Unti-unti siya nagbabago. Kung noon lagi siyang suki ng mga bar, kung kani-kanino nakikipagtalik, pero ngayon kontento na siya kay Welbert, ang binata na ang hinahanap-hanap niya. Lagi silang lumalabas na magkasama at ginagawa nila yon kapag nakauwi na ang lahat. Pero sinubukan pa rin ni Levi na huwag mag-assume sa ipinapakitang atensyon sa kanya ni Welbert. Ayaw niyang umasa ng pagmamahal. Inisip niya na nangangailangan din si Welbert, kagaya ng iba niyang nakasiping. Nagagamitan lang din sila. Kaya naman upang dituluyang mapaniwala ang sarili na espesyal ang tingin sa kanya ni Welbert, ay ibinaling rin ito ang atensyon niya kay James nang makabalik ito galing Palawan. Naisip niya na okay lang yon kay Welbert dahil wala naman talagang namamagitan sa kanila. Tawag lang ng laman ang habol nila sa isa't isa. Wanna go out? Malanding anyaya ni Levi kay James na siyang malawak na pagngiti ng binata. Muling bumalik sa dati si Levi, pero parang di nakagaya ng dati ang saya na natatagpuan niya sa bar. Tinanong siya ni James na liligawan siya nito na siyang di niya ine-expect. I like you, if you don't mind, gusto kitang ligawan. Pagak na napatawa ang dalaga, di siya makapaniwala na may manliligaw sa kanya. Pero kagaya ng pagiging prangka niya, sinabi niya rito ang totoo. I'm sorry James, pero ayokong umasa ka, wala akong nararamdaman sa'yo. Sagot ng dalaga. Pagkatapos ay lumagok ito ng alak. Si kuya ba? Kalmadong tanong ni James. Napakunot noo tuloy si Levi. Ano bang sinasabi mo? Nagmamaang-maangang tugon ng dalaga. Ngunit ngumisi lang si James. Tipong may halong sakit sa ipinapakita niya. Nalaman ko sa mga katrabaho natin na maluwag sa'yo si kuya. Lagi ka daw sa office niya. Nadala ka rin pala niya sa mansyon. Nagulat si Levi sa sinabing iyon ni James. Di niya alam kung ano ba dapat ang magiging reaksyon niya rito. Di nila napansin ni Welbert na ganoon na pala sila kahalata. But don't worry, I won't judge you. Isa pa, ever since na makilala ka niya, tuluyan siyang nagbago. Di na siya kagaya ng dati, cold at parang walang pakialam sa akin. Despite of the downside of my confusion, is the positivity na nagiging maayos na ang relasyon namin ni kuya. Paliwanag nito. Pagkatapos ay di na nito napigilan, malaglag ang mga luha niya. Lumagok ito ng alak habang si Levi ay natameme. Di niya alam na napagbago niya si Welbert. Kung ganun pala'y seryoso ito sa ipinapakita niya. Tuluyan kumabog ng malakas ang kanyang puso. Ihatid na kita, ay nyaya na ni James. Tahimik lang sila sa buong biyahe. May pagka-awkward pero may kalinawan na rin kay Levi ang nararamdaman niya. Kaso kinabukasan, iniiwasan na siya ni Welbert. Sa tuwing pumapasok siya sa office nito, lagi na'y sinasabi nito na masyadong itong busy. Kaya naman hinayaan muna nito si Welbert. Ang ginawa niya ay hinintay ito pagkatapos ng office hour. Kaso natagalan dahil nag-overtime pa si Welbert. Ngunit hindi sumuko si Levi. Kahit pinapapak na siya ng lamok sa ground floor, ay nanatili siya roon. Subalit napagtanto niyang iniiwasan na siya nito kasi nang makita siya ng binata, ay muling isinara ni Welbert ang elevator. Hinabol siya ni Levi. Ano bang problema mo? Kanina pa kita hinihintay. Inis na tanong ng dalaga. Nagtagis ang panga ni Welbert. Bakit inaantay mo ako? Sawa ka na ba sa kapatid ko kaya bumabalik ka sa akin? Nanlaki ang mata ni Levi sa narinig at nasampal si Welbert. Ganun ba ang tingin mo sa akin? Duro pa ni Levi sa sarili na halos magsilaglagan ang kanyang mga luha. Marahas na tumingin si Welbert sa kanya. Bakit? Ganoon ka naman talaga dati pa. We have been dating, pero nang dumating si James, sa kanya ka na naman sumama. Nanginginig si Levi sa mga narinig. Hindi siya makapaniwala na naaapektuhan na siya sa mga judgment na sadyang totoo naman. Pero bakit nga ba siya naaapektuhan? Bakit may emosyon na siya sa mga ganoong pananalita na bumabagay sa kanya? Dahil nga ba sa nakakaramdam na siya ng pagmamahal? Sana sinabi mo sa akin kung ano ba talaga tayo. Sana tinanong mo ako kung ano ba ang pinag-uusapan namin ni James. Sana ipinalinaw mo sa akin yung mga gumugulo sa isip mo. Pero tama ka naman. Madali lang akong husgahan dahil ganito naman talaga ako dati pa.
Saad ni Levi. Pagkatapos ay nag-walk out na siya. Gusto magsisi ni Welbert sa mga nasabi niya. Mukhang napasobra ata siya ng selos, to the point na nadala siya ng emosyon niya. At nakapagsalita ng mga below the belt. Hahabulin na sana niya si Levi, pero naisip niya na pakalmahin muna ang tensyon na namagitan sa kanila. Baka kasi lumala lang. Gusto niyang malinawan. Ilang araw siyang di kinibo ng dalaga. Kapag lalapitan niya ito, umiiwas naman ito. Kapag may tinatanong ito, saka naman ito sasagot. Napansin ni James ang nangyayari sa dalawa, kaya kinausap na niya ang kanyang kuya kung may problema ba sila ni Levi. Sa unang pagkakataon, nag-open up si Welbert sa kapatid. May kasalanan ka rin, dapat tinanong mo muna siya. Hindi yung nagko-conclude ka kaagad. Kapag mahal mo, huwag mong husgahan. Pangangaral ni James sa kanyang kuya. Ngiti-ngiti pa ito na para bang siya ang matured sa kanilang dalawa. Sinabi nito ang nangyari noong lumabas sila ni Levi. Napahilamos na lang ng mukha si Welbert sa nalaman, kaya naman humingi na ito ng payo kay James. Ibinulong naman ni James sa kanya ang dapat niyang gawin. Di ba nakakahiya yun? Salubong ang kilay na tanong ni Welbert. Paano niya mararamdaman na mahal mo siya kung mas inuuna mong isipin yan? Ipagmalaki mo, kagaya ng malalaki niyang dibdib. Nabatukan tuloy siya ni Welbert. Puro kakagaguhan. Pero sige, susubukan ko. Huwag mong subukan, gawin mo. Tahimik sa buong office nang pumasok si Levi. 8 AM na, kaya nakapagtataka na siya lang ang pumasok. Pinuntahan niya ang guard kung may mga pumasok baliban sa kanya. Pero umiling ang guard. Nagtimpla na lang ng kape ang dalaga at naglakad-lakad muna. Wala pa rin dumarating. Naisip niyang pumunta sa studio upang makita ang mga nagawa sa mga designs niya. Pero gano'n na lang ang gulat niya nang may nagkakantahan at nagsayawan ng mga co-workers niya. Parang may party na, ewan. May mga dala pa silang bilaon na may mga letters kapag finiflip ang mga yon. Kasama sa mga nagsasayaw si James, kaya inaakala niyang pakulo yun ni James. Di niya naiwasan mapangiti sa kalokohan nito. Naisip niya na mukhang gusto uli nito makarinig ng rejection. Pero agad rin nawala ang ngiting iyon nang lumabas si Welbert. May dalang microphone. Mabilis na binakapan ni na James at isa pa niyang katrabaho si Welbert. May mga dalang gitar at nakabarong pa ang mga ito. Ang siste tuloy, naghaharana sila, and a modern way nga lang. Tuluyan na iyak ang dalaga nang kantahan siya nito ng binibini. Naiiyak na kinikilig. Basta halo-halo na. Halos di rin maalis ang pagkakatinginan nila ni Welbert hanggang matapos ang kantahan. Miss Levi de Castro, I'm sorry for what I've done. Nagsiselos lang ako. Will you marry me? Walang halong kenemeng pag-amin ni Welbert. Inilabas pa nito ang kaha ng singsing. Nagulat ang lahat, maging si James. Teka kuya, bakit gano'n ang speech mo? Dire-diretso, tapos will you be my girlfriend dapat? Kasi naniligaw ka pa lang. Tanong ni James. Para kasing napaka-inosente ni Welbert sa pag-amin nito, pero agad na umangal si Levi. Yes, I will marry you. Tumahimik ka nga dyan, James. Baka magbago pang isip ng kuya mo. Saad ni Levi na kinukuha na ang singsing habang nagpupunas ng luha. Nagkasigawan ng tanggapin ni Levi ang proposal ni Welbert. Napakamot naman sa ulo si James. Mas lalong lumakas ang kantsawan nang maghalikan ang dalawa. Kung noon ayaw ng gano'n ni Welbert na halos isumpa pa nga niya, ngayon naiintindihan na niya. Mukhang kailangan ko na rin ligawan si Amelia. Lugi ako rito. Sambit naman ni James. At doon na lamang po nagtatapos ang aking kwento. At kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated pa po kayo sa susunod pang mga video. Thank you and God bless.